Tawag sa pagsamba. Tayo ay nagkakatipon upang ipagdiwang ating pagkakaisa kay Kristo Jesus. Iglesyang nagkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba, sa pinagmulang kasaysayan, doktrina at tradisyon. Subalit sa kabila ng mga ito, kami naniniwala na may iisa lamang Panginoon, iisang pananampalataya, pagbautismo at isang Espiritu na nagbuklod sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos ng buhay at kasaysayan, narito muli ang iyong bayan upang ikaw ay purihin, sambahin at patuloy na paglingkuran. Naririto kami upang muling sariwain ang kasaysayan ng pagkakatatag ng iyong iglesia. Batid namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ikaw ay kasama namin sa pasimula pa lamang ng pagnanasang magkaisa bilang isang iglesia. Hanggang ngayon, alam din namin na ikaw ay di malayo sa amin, kundi kasama rin ng bawat isa sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan sa buong sangnilikha. Ikaw ang Diyos na nagbuklod sa amin sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Ikaw ang Diyos na nasa loob ng ilang daang taon ay nagpapatuloy na nagpapahayag sa aming kasaysayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas, buhay at pag-asa sa buong sambahayan. Amen. Tinawag tayo ng Diyos upang magkaisa at tayo binigyan niya at pinagkakuhan ng ganap at mabiyayang buhay. Datapwat tayo mismo ang dumungis sa buhay na ito at naging sanhi tayo ng paghiwa-hiwalay. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Kailanman dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, pinawalang sala niya tayo sa lahat ng ating pagsalangsang. Mga kapatid, tayo po'y tumayo at tayo magbatian ng kapayapaan. This is the day that the Lord has made.
Ay pidada ko sa ating mga balita. Dito po sa ating liturhiya ay tayo po ay nagdiriwang ng ating ika-66 na anibersaryo ng ating United Church of Christ in the Philippines. Narito po sa unahan yung ating history at yung mga opisyales ng ating UCCP. At ating pong binabati yung ating mga may birthday. Ngayong araw na ito ay ang ating Pastor Noel Suministrado, John Graymon Alpay, at Pebby Abelia. Si Pastor Suministrado po ay nasa Legazpi, naroon sa ating General Assembly ng ating United Church of Christ in the Philippines. Sa 26 ay si Derek Dillosa, Susana Baleros, Michael Francia, Agnes Kianyo, at Sharon Tina. Sa May 28, ang ating principal ng McGill Memorial School, Emilia Pandes, Jester Carmina Sahor, at sa 29, si Harry Saballero, Raisa Nieri, Joseph Ulysses Gubi, at Jerome Corsiga. Sa 30, si Rolette Adoctante at Rosalie Makabuhay. Sa 31, si Raisa Malabanan at David Ablasa. Sa June 1 ay si Amel Evangelista Jr. at Christine Mendoza, Jomel Pandes, Cristina de la Rama at Reniel Nagal. Narito po ba yung ating mga celebrant? Wala. Ay, wag na po natin kantahan, ano ho. Kung wala naman dito, ano ho. At patuloy po ang ating mga balita. Tayo po ay taus-pusong nakiramay sa ating kapatid na Elder Hernani Daya sa pumanaw yung kanyang kapatid na panganay, si Benner Dalmacion. Ito po ay nasa Lukban. Kami po ay pumunta ron upang ating dalawin at makiramay ang ating simbahan. Sa Miyerkules ay meron po tayong prayer meeting. Ang inyong lingkod po ang magsasalita. Ang ating patnugot ay ang kapatid na Sophia Ilagan. Ang ating pong balitang McGill Memorial School, malugod po nga pinababatid sa lahat ang pagbubukas ng grade 7 and 8 ngayong darating na school year 2014-2015. Patuloy po ang panya sa buong kapatiran sa pagsuporta sa paglakas ng enrollment ng ating paaralan. Maaari pong mag-avail ng 25% discount, tuition fee, ang mga mag-aaral na ating mga kapatid na UCCP. Para po sa inyong mga inquiries, maaari po kayong tumawag sa 710-8894 o magsadya sa tanggapan ng ating paaralan mula sa Lunes hanggang Biyernes. Yan po ang balitang pang-paaralan. Tuloy din po nating idalangin ang ating mga kapatid na nakasulat sa ating liturhiya. Yan po ang ilan nating mga balita sa hapong ito. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin pastoral. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos na aming Ama, patuloy po ang aming pagpupuri, pasasalamat, dahil muli kaming narito sa iyong bahay-sambahan upang sa iyo'y sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Narito po kaming lahat, amin pong ipinahahayag ang aming mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali na aming nagagawa sa araw-araw. Hinihingi po namin ang kapatawaran sa iyo, Ama. At kami po'y dumadalangin din sa aming
General Assembly na ginaganap sa Legazpi City. Dinadalangin po namin ang mga obispo, conference minister, mga pastor at delegado na naroroon. Kayo po ang pumatnubay sa lahat ng mga gawain na ginagawa ng aming mga kapatiran. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, dahil ang araw na ito ay anibersaryo ng aming Iglesia United Church of Christ in the Philippines na natatag noong May 25, 1948. Salamat po ng marami sapagkat kayo ang gumabay sa iyong Iglesia UCCP sa mga nagdaang mga araw. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak upang patuloy na itaguyod at dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dinadalangin din po namin, mga kapatid naming may mga karamdaman na nakatala sa aming liturhiya, saan man sila naroon, sa pagamutan o sa kanilang mga tahanan. Patuloy po ang aming pagdalangin, O Diyos. Loobin po ninyo sila ay gumaling na sa kanilang mga karamdaman. Patuloy din dinadalangin namin ang aming mga kapatid sa ibayong dagat na naghahanap buhay. Inyo po silang pagpapalait iingatan sa kanilang paghahanap buhay at namay sila'y magpatuloy na sumuporta sa gawain ng iyong iglesia dito sa UCCP Magil. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming dakilang Diyos na laging kumakalinga sa aming mga gawain sa iglesyang ito. Patuloy din ang aming pagdalangin sa aming konsilyo at gayon din sa mga lupo ng aming iglesia, sa mga lay worker at lahat ng mga gawain sa iba't ibang dako tulad ng prison ministry sa Quezon District Jail, Lucena Jail at Talipan. Dinadalangin din po namin ang pagdating ng aming bagong pastor, si Pastor Marlino Samonte. Kayo po ang magpapala sa kanya at mag-iingat sa pagparito niya sa aming mahal na iglesia. Ito po ang aming dalangin, O Diyos. Hiningi po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nasa buhay ko, ang sa langit umaga, ay tinigil sa aking lahat. Si Jesus Tawag sa pagkakaloob. Alalahanin natin ang salita ng Panginoon. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya tayo'y magbigay ng may kagalakan sa Diyos ng ating buhay.
Panginoon. Magandang hapon po sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito at nakadalo po kami sa inyong bahay sambahayan. Nawa po, Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo na i-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga alay alay ng mga handog sa inyo at nawa po ito po'y makapagpalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po yung nating nakatayo at ating pakinggan ang pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan natin sa aklat ng Galacia, kabanatang 5, talatang 22 at 23. Ganito po ang sinasabi. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakarinig ng Kanyang banal na salita. Kakaupo na po ang kapulungan. Tayo po ay nakikisa sa pagdiriwang ng ating Iglesia UCCP sapagkat ngayong araw na ito ay anibersaryo ng ating Iglesia UCCP. Natatagpo ito noong May 25, 1948. Kaya ito po ay ating pinahalagahan dahil ang ating Iglesia, UCCP, ay nabuo noong taong 1948. Noong pong May 6, yung ating pong mga mag-aaral sa Communicant Class ay nagkaroon ng Communicant Class trip. Pinuntahan po namin ang Union Theological Seminary at UCCP Headquarters. NCCP, National Council of Churches, at Ellenwood Church. Gayon din ang Philippine Bible Society. Nang kami po ay nasa Ellenwood Church, ay kami ay welcome ng ating pastor doon at marami kaming naroroon, 11 communicant class ang naroroon. Ang mga magulang, 2 DM, CCM, at ang ating chairperson ng council, si Pasita Ranieses. Nagtanong po ang pastor doon sa ating mga communicant class, ang sabi, kailan natatag ang Iglesia UCCP? Ay sabay-sabay pong sumagot yung ating mga kabataan at natuwa naman yung pastor. At gayon din si CM, napangiti kami sapagkat yung ating mga kabataan ay nakasagot doon sa katanungan. Kaya nung kami po ay nag-aaral dito, ay sabi ko, tandaan yung mabuti yung petsa. Ayun nga, mabuti yung tanong ng pastor ay yun ang naisagot ng mga kabataan. Kaya tayo natututo po ang ating mga kabataan ngayon at tayo nagpapasalamat. Ang ating mga kabataan ngayon ay masigasig sa pag-aaral ng banal na kasulatan at ng kasaysayan ng ating United Church of Christ in the Philippines. Mayroon pong nag-text sa akin bago sumapit itong araw na ito na ako po'y inaanyayahan sa lutukan ng May 25 dahil ang pastor doon, si Pastor Annalyn Villalobos sa lutukan, ay dadalo ng General Assembly. Ay walang pastor. Ay kung ako raw ay pwede. Ay ang sinagot ko sa kanya, ako'y na-hospital. At tumataas ang aking BP. At sabi ko ay sorry, hindi ako makakatanggap ng iyong paanyaya. At pagkatapos, nakausap naman ako ni CM, sabi, ikaw ay sa May 25, maga at hapon.
Ay di, narito ngayon nga ako at sana magtuturo pa ako ng Sunday School. Sabi nga ng ating lay worker na si Sarah, ay, iba naman ang ano doon sa Sunday School, huwag ka naman. Dahil galing pa rin kami sa bara. Ako pa rin ang salita sa bara kanina, dahil tayo ay nagbukas uli ng pananambahan doon, dahil ilang linggo tayong walang pananambahan doon. Dahil sa mga maraming kadahilanan. Ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan ang ating teksto na ating binasa, na ito po ay mga bunga ng Espiritu. Kung ang isang tao ay mamuhay sa Espiritu, siya ay kakikitaan ng bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Ang bunga ay makikita sa buhay ng taong nananatili kay Kristo. Sa mga talatang ito, sinasabi ni Pablo kung ano ang bunga ng Espiritu. Tandaan natin na ang bunga ng Espiritu ay iba sa mga kaloob ng Espiritu. Ang mga kaloob ng Espiritu ay ibinibigay sa maraming Kristiyano sa iba't ibang panahon ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Pero ang bunga ng Espiritu ay kailangang makitang lagi sa lahat ng mga Kristiyano, sa iglesia at sa bawat buhay natin. Higit na mahalaga at kailangan ang mga bunga ng Espiritu kaysa mga kaloob ng Espiritu. Ang bunga na binanggit ni Pablo ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang pangalawang bunga ay kagalakan. Espiritual na kagalakan. Ang kagalakang ito ay nananatili sa kabila ng paghihirap at pagdurusa. Ito ang kagalakang dumarating sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito ang kagalakan ng ating kaligtasan. Ang pangatlong bunga ay kapayapaan. Unang-una sa lahat, ito ay kapayapaan ng Diyos. Mayroon tayong ganitong kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dahil sa una nating natamo ang kapayapaan sa Diyos, kailangan nating palaganapin ang kapayapaan sa ating mga kapatid sa iglesia. Ang pangapat na bunga ay pagtitiis. Ang pagtitiis sa pagsubok at kahirapan. Ito'y nangangahulugan din ng pagkakaroon ng simpatiya at pangunawa sa ating kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng pasensya sa mga kahinaan at kasalanan ng ating kapatid. Kagaya ng pagpapasensya ni Jesus sa atin, maging mapagpasensya rin tayo sa bawat isa. Pagkatapos ay binanggit ni Pablo ang kabaitan at katapatan. Ang kabaitan ay nangangahulugan ng pagiging maawain at mapagpatawad. Ang kabutihan naman ay naghahangad na makagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ang katapatan ay nangangahulugan ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Dito sa Galasa 5:23 naman ay ang ikawalong bunga, yung kahinahunan. Ang kahinahunan ay hindi lamang sa panlabas na kaugalian, kundi pati ang pangloob nating espiritu. Ang pangloob na kahinahunan ay katulad din ng pagpapakumbaba. Ito ang pinakamaselan sa mga bunga ng espiritu. Madali itong mawala.
ang pinakamahirap na mapagtagumpayang kasalanan para sa tao ay ang kapalaluan, na siyang pangunahing kalaban ng kahinahunan at pagpapakumbaba. Kalimitan ay hindi natin napapansin ang ating kapalaluan, pero lagi itong nasa atin. At kung sa akala natin ay napagtagumpayan na ito, pagpapatunay lamang ito na hindi pa. O siguro ang tingin natin, mapagpakumbaba na tayo, pero sa isang sandali lamang na may mag-insulto sa atin, agad tayong nasasaktan. Bakit? Dahil sa kapalaluan. Kung wala tayo nito, hindi tayo apektado. Kapag pinangangalagaan natin ang ating karangalan, ito'y dahil sa kapalaluan. Ang mapagpakumbabang tao, ang may mahinang espiritu ay hindi inuuna, mahinahong espiritu ay hindi inuuna ang karangalan niya. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang karangalan ni Kristo. Hindi natin maalis ang kapalaluan natin. Ang Espiritu Santo lamang ang makakagawa nito. Tanging ang Espiritu ang makapagpapahinahon at makapagpapakumbaba sa atin nang mula sa kalooban. Kailangan nating ipanalangin lagi ang pagkakaroon ng kababaang loob. Pero dapat nating tandaan na para tayo maging mapagpakumbaba, kinakailangan sugatan ng Espiritu ang ating kapalaluan. Ang tanong, nakahanda ba tayong tanggapin ang gawain ito ng Espiritu? Ang panghuling bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Ito'y nangangahulugan ng pagpapailalim ng ating makasalanang sarili sa Espiritu. Ito ang pagtanggi sa mga nasa ng laman. Paano natin masasabi kung ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay ay hinugna? Katulad din ng kung paano natin nalalaman kung hinugna ang isang bunga sa pamamagitan ng pagpiga rito. Kung masaya, madaling maging isang Kristiyano. Sa ganitong mga pagkakataon, mukhang hinugna ang mga bunga ng Espiritu sa ating buhay. Ngunit, kapag dumarating na ang problema, kapag napiga na tayo, dito masusubukan kung ang bunga ng Espiritu sa atin ay hinugna o hindi pa. Kung dumating na sa atin ang pang-aabuso, panluloko, pang-uusig, at iba pang kahirapan, ang tanong, paano natin hinaharap ito? Kapag napiga ang ating bunga, anong uri ng katas ang lumalabas? Ang mapait na katas ba ng sakit ng kalooban o kapalaluan? O ang matamis na katas ng pag-ibig, kagalakan, pagtitiis, pagpapakumbaba? Nasusubukan lamang ang ating mga buhay kapag napiga na tayo. Tandaan natin na ang siyam na mga bungang ito ay hindi natatamo dahil sa ating mga gawa at pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kung nakikita sa ating buhay ang mga bungang ito, sa makatuwid, tinutupad natin ang kautusan. Nagbigay dito si Pablo ng 3 halimbawa ng kaugaliang hindi galing sa Espiritu. Una, ang pagmamagaling. Ito'y nangangahulugan
ng pagnanais na magmukhang maganda sa paningin ng iba. Pangalawa, ang pagpapataasan. Ito'y nangangahulugan na ginagawa nating mas mababa ang iba kaysa atin. Pangatlo, pag-iinggitan. Ang nanangangahulugan ng pagsama ng loob sa mabuting kapalaran ng iba. Dahil sa ating pagmamagaling at pagkainggit, ginagalit natin at minamaliit ang iba. Sa pamamagitan nito, akala natin na itataas natin ang ating sarili. Pero ang sabi ni Jesus, kapag ginawa natin ito, ang bunga ay magiging kabaligtaran ng inaasahan natin. Pagkat ang nagpapakataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Kaya itaas natin ang ating mga kapatid at magpakumbaba tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay dadako sa ikalawang paghandog.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, pinasasalamatan ka po muli namin dahil sa niloob mo na ang iglesia ng UCCP ay lumaganap sa aming buong kapuluan. Magpapasalamat kami, O Diyos, dahil kami ay inyong hinirang upang magdala ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Nagpapasalamat din kami sa mensahe na aming narinig tungkol sa bunga ng Espiritu, na ito po'y siyam na dapat ay manatili sa aming mga puso at makita ng mga tao ang iyong buhay upang maluwalhati ang iyong kabanal-banalang pangalan. At sa amin pong pagtatapos ng aming pananambahan, O Diyos, taglayin nawa namin ang bendisyon ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan, aliw ng Espiritu Santo, ang siyang sumaatinawang lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen.